King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 813. Pagtalo sa kaaway. Shua. Shua. Pabilis ng pabilis ang paglipad ng patong ng pilak-lilang liwanag patungo sa tumataas na mga lambak sa di kalayuan. Matapos lampasan ang kabataang hari mula sa palasyo ng Grand Duke Yuan, walang sino man sa malapit ang nakapidyo kay Zhao Feng at Nan Gongsheng. Hindi marami sa mga humahabol na hari ang kasing bilis ni Nan Gongsheng. Masyado silang mabilis. Ang mga hari mula sa Shi at Dong families ay humabol saglit bago pinanood ang layer ng pilak at purple na liwanag na lumilipad papalayo. Ang hirap na pananatilihin ang isang hari na may talento sa mga batas ng space ay ilang beses na mas mahirap kaysa sa anumang uri ng hari. Paano nagtagumpay ang ating pananambang? Isang malalim, galit na dagandong ang umalangaw mula sa kabilang panig ng kagubatan. So, isang matangkad na kalbo na lalaki na may itim na damit panglabanan ang lumipad sa ere at nagpalabas ng malakas na demonic daw aura. Ang bagong dating na ito ay si Jiu Wuji mula sa Nine Darkness Palace. Hindi nagtagal ay dumating din ang ika-13 prinsipe at ang kulubot na elder. Naramdaman nila ang aming pananambang sa huling kritikal na sandali. Napabuntong hininga ang kulubot na matanda. Ang kanilang grupo ay may maraming tao sa bawat talento, kabilang ang mga taga-subaybay. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsusuri at paghahanap, kinumpirma ng mga puwersa kung nasaan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng at sinubukan silang palibutan, ngunit talagang naramdaman nila ito sa huling sandali. Sa ibang lugar, sa mga ulap sa itaas ng isang lambak. Nan Gongsheng, hindi masama ang kakayahan ng iyong singsing sa ilong. Nagulat si Zhao Feng. Sa simula, si Zhao Feng ay hindi masyadong interesado sa singsing sa ilong dahil hindi ito bagay sa kanyang hitsura. Ang singsing sa ilong ni Nan Gongsheng ay nagbigay sa kanya ng sobrang pang-amoy, na maaaring magamit upang subaybayan ang mga kayamanan pati na rin ang mga tao. Ang singsing sa ilong ay maaari pang hamarang sa lason. Dahil sa singsing sa ilong na ito kaya naamoy ni Nan Gongsheng ang mga humahabol. Sa pagdaragdag ng God Spiritual Eye ni Zhao Feng, nahanap nila ang pinakamagandang ruta para makatakas. Ito ay kapareho ng pagbibigay kay Nan Gongsheng ng kakayahang sumusuporta sa bloodline. Siyempre, ang singsing sa ilong ay hindi masyadong kapakipakinabang kay Zhao Feng dahil mas malakas pa ang supportive na kakayahan ng kanyang God Spiritual Eye. Ang pagkakaiba lang ay ang isa ay nakabatay sa paningin at ang isa ay nakabatay sa amoy. Saan sa tingin mo pupunta kayong mga magnanakaw? Isang surge ng demonyong magnificent power ang lumitaw sa lambak sa likod nila, at ang puso ng dalawa ay parehong nanginginig. So, isang kalbong lalaki na may isang pares ng itim na nagniningas na mga pakpak ng demonyo ang umabot sa ibabaw. Ang bilis. Ang kataim-taiman ay lumitaw sa mga mukha ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng. Ang Jiu Wuji na ito ay talagang karapat-dapat na maging isang piling hari. Siya ay napakalakas, at ang kanyang mga lihim na pamamaraan ay makapangyarihan. Sa ngayon, may kalamangan si Jiu Wuji sa bilis, at naabutan niya sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Kalbo, sa tingin mo kaya mo kaming bawiin mag-isa? Malamig na tumawa si Nan Gongsheng. Sa katunayan, si Jiu Wuji lang ang makakahabol. Ang kulubot na matanda sa tabi ng ika-13 prinsipe ay malamang na makakahabol din, ngunit ang kanyang misyon ay protektahan ang prinsipe. Malalaman natin. Dinilaan ni Jiu Wuji ang kanyang mga labi habang tinatakpan ng nakakatakot na ekspresyon ang kanyang mukha. Bagamat siya ay isang mas matandang elite, ang kanyang tunay na lakas ay maaaring may rank sa pinakamataas na 30 ranggo ng Great Gun Imperial Genius o mas mataas pa. Ho! Boom! Ang mga pakpak sa likod ni Jiu Wuji ay nagpatawag ng bagyo ng itim na apoy na naging sanhi ng pagdilim ng kalangitan sa malapit. Ang puwersang ito ng demonyo ay naglalaman ng kapangyarihan ng isang spatial na domain ng demonic Dao, na nakipagsagupaan laban kina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Boom! Nanginig ang mga katawan ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng, at ang spatial domain na kinaroroonan nila ay nagsimulang manginig at naging hindi matatag. Kasabay nito, isang makapal na itim na aura ang nagtangkang paksin at pigain ang spatial domain ni Nan Gongsheng. Hindi maganda. Si Zhao Feng at Nan Gongsheng ay umatras habang ang matinding pressure ay bumababa mula sa bawat direksyon.
Bagamat si Nan Gongsheng ay isang bihirang kababalaghan na mayroong heaven spiritual body at spatial spiritual body, hindi pa nagtagal mula nang nabuo niya ang kanyang spatial domain. Sa kabilang banda, si Jiu Wuji ay may matatag na pundasyon, at naabot niya ang isang mataas na antas ng kahusayan sa kanyang mga kasanayan. Ang lakas ng kanyang spatial domain ay hindi mas mahina kaysa sa Pictier Kings. Hand of the Demonic Sky. Umuungol si Jiu Wuji habang ang isa sa kanyang mga braso ay nagsimulang lumaki at mag-apoy, naging isang itim na kamay na tila umabot sa langit. Bam! Ang malaking Hand of the Demonic Sky ay nagpatawag ng itim na nagninangas na ulap na naging sanhi ng pagyanig ng langit at lupa. Ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay umabot na sa antas ng Pictier King. Bam bam! Bagamat magkasamang umatake sina Zhao Feng at Nan Gongsheng, pinalipad pa rin sila ng kamay ng Demonic Sky sa mga bundok sa ibaba. Si Jiu Wuji ay nagkaroon ng kalamangan sa mga tuntunin ng spatial domain. Ang kanyang mastery at skill level ay umabot na sa level ng isang Pictier King. Sa ngayon, si Zhao Feng ay suporta lamang. Hahaha! Kayong dalawang magnanakaw, ako lang ay sapat na para patayin kayong dalawa. Si Jiu Wuji ay nagpakawala ng mahabang dagandong habang siya ay sumusugod. Sa totoo lang, si Jiu Wuji ay may posibilidad na makapasok sa isang Pictier King 10 taon na ang nakararaan, ngunit gusto niyang pataasin ang pagkakataon na matagumpay niyang makapasok sa Divine Illusion Dimension, kaya nilimitahan niya ang kanyang cultivation sa isang Domain Level King. Ito ay dahil ang Pictier Kings ay may napakababang pagkakataon na makapasok sa Divine Illusion Dimension. Kahit na ang 4-star powers ay hindi kumpiyansa sa pagpapadala sa kanila. Tingnan natin kung gaano katagal ang iyong sekretong pamamaraan. Bumagsak si Nan Gongsheng sa lupa, at ang Purple Crescent Moon sa kanyang noo ay nagsimulang kumurap habang ang kanyang purple na buhok ay umihip sa hangin. Sa lupa, nagkatinginan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng, ang purple-haired duo. Pumunta ka, sabay na umatake ang dalawa. Sacred Lightning Body. Nagsimulang mag-crack ang mga buto ni Zhao Feng habang siya ay tumangkad, at isang metal na asul-pilak na simbolo ang kumikinang sa kanyang katawan. Boom! Isang arko ng pisikal na puwersang natabunan ng kidlat ang sumugod patungo kay Jiu Wuji sa ere. Sa pagpapalakas ng kanyang Sacred Lightning Body, ang pisikal na puwersa ni Zhao Feng ay maaaring lumaban sa isang hari sa maikling panahon. Gayunpaman, iyon lamang ang pangunahing antas ng kanyang lakas. Wings of Wind and Lightning. Isang pares ng Water of Wind Lightning Wings ang nagpatawag ng bagyo, at ang layunin na nagmumula rito ay napakalakas, hindi pa rin tapos ang galaw niya. Buksan. Isang matingkad na pulang apoy ang sumunog sa paligid ng katawan ni Zhao Feng, na nagmumukha sa kanya na isang nagninangas na demonyong soberanya. Pagkatapos ng double power-up, ang mga pag-atake ni Zhao Feng ay umabot na sa threshold ng isang hari. Kahit na nalampasan ang mga normal na hari, may huling hakbang pa. So, boom! Ang berdeng sapatos sa paa ni Zhao Feng ay nagdure ng berdeng apoy na biglang nagpabilis ng kanyang bilis. Sa pagdaragdag ng bilis na ito, ang lakas ng pagsabog ni Zhao Feng ay umabot sa isang nakakatakot na yugto. Isang blur lang ang nakita ni Jiu Wuji bilang isang nagninangas na figure na may mga pakpak ng kidlat at isang hindi mailarawang magnificent power na dumagundong patungo sa kanya. Pang! Boom! Boom! Ang lakas ng suntok ni Zhao Feng ay agad na lumitaw sa harap ni Jiu Wuji. Paano ito posible? Bumigat ang katawan ni Jiu Wuji habang umiindayog sa hindi makapaniwala. Ang mga pag-atake ng kabataang ito ay dumaan ng diretso sa kanyang spatial domain at sa force field sa paligid niya. Break! Sa isang kislap ng pilak, ginamit ni Nan Gongsheng ang kanyang spatial techniques, at isang ripple ng silver-purple na maaaring durugan ang lahat ng bagay sa alabok na ipinutok mula sa kanyang palad. Higit pa rito, ang pag-ataking ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng Evil God Crystal. Boom boom! Bam! Bam! Sa sandaling ito, hinarap ni Jiu Wuji ang galit na pag-atake ni Zhao Feng at Nan Gongsheng. Demonic Sky Force Field. Si Jiu Wuji ay nakatayo ng buong pagmamalaki sa kalangitan habang ang hangin sa paligid niya ay nagsimulang umikot, at ang espasyo mismo ay tila gumuho. Ang malakas na force field na ito ay sinubukang i-absorb at i-redirect ang mga pag-atake. Kamay ng Demonic Sky.
Ikanaway ni Jiu Wuji ang itim na kamay, at ang itim na naglalagablab na ulap ay dumurog kay Zhao Feng at Nan Gongsheng muli. Nang inag muli ang spatial domain ni Nan Gongsheng, at nagsimulang sumakit ang sacred body ni Zhao Feng sa pagdurog ng kamay. Hihihi, ano ang magagawa ng isang panandaliang pagsabog? Malamig na tumawa si Jiu Wuji. Nahulaan niya na si Zhao Feng ay malamang na isang muling nabuhay na hari o emperor. Ang pagnanakaw ng isa pang katawan at muling paglilinang ay hindi napakabihira para sa Void God Realms. Hanggat makakaligtas si Jiu Wuji sa panandaliang pagsabog na pag-atake, makakalaban niya ang pag-atake. Bam! Bam! Samantalang sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay nasa isang beses na namang dehado at sapilitang itinulak patungo sa lupa ng kamay ng Demonic Sky. Lumipad papunta sa kanila ang ika-13 prinsipe at ang kulubot na matanda. Ito na ang huling sandali. Tingnan natin kung saan katatakbo. Lumitaw ang pagiging saplade sa mga mata ni Jiu Wuji. Hanggat dumating ang mga reinforcement, hindi makakatakas sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Ang huling suntok. Nagkatinginan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng, pagkatapos ay sinugod si Jiu Wuji ng buong lakas. Nakakatawa. Lumitaw ang panunuya sa mukha ni Jiu Wuji. Ang sobrang laki ng pagkakaiba sa lakas ay hindi maaaring ma-bridge ng layunin o kasanayan lamang. Gayunpaman, biglang nanlamig ang katawan ni Jiu Wuji. Boom! Ang suntok ni Zhao Feng ay naglalaman ng hindi lamang pisikal na puwersa. May ilang uri ng bloodline na aura na lumikha ng kakaibang mental energy. Illusion Maze Domain. Ang mga pandaman ni Jiu Wuji ay agad na hangin na ng husto, at bigla siyang nawalan ng 40 hanggang 50% ng kontrol sa sarili niyang kapangyarihan. Boom! 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 Ang matinding pag-atake ni Zhao Feng at Nan Gongsheng ay dumaan sa mga bahid na biglang ibinunyag ni Jiu Wuji sa kanyang Demonic Sky Force Field. Wow! Dumura si Jiu Wuji ng isang subo ng dugo at pasuray-suray habang nagpupumiglas siya palabas ng Illusion Maze Domain. Bagamat kinuha ni Zhao Feng ang isa pang katawan at kailangan na muling mag-cultivate, hindi na niya kailangang muling i-master ang kanyang soul daw. Ngayon na ang kanyang lakas kaluluwa ay nakabawi na pabalik sa antas ng isang hari, ang lakas ng kanyang Illusion Maze Domain ay naglalaman na ng bahagi ng lakas nito noong siya ay nasa kanyang tuktok. Meow meow. Bago pa makapag-react si Jiu Wuji, isang gintong figure ng dragon na 12-12 ng yarda ang haba ang bumalot sa kanya. Gago! Humigpit ang katawan ni Jiu Wuji nang pinalibutan siya ng gintong kulay abo na latigo at nagpadala ng matatalim na pagsabog sa kanyang katawan. Mamatay ka, kalbo! Ang mga pag-atake ni Zhao Feng at Nan Gongsheng ay muling bumaba sa tabi ng isang makapangyarihang domain ng Soul Dao. Arg! Si Jiu Wuji ay sumigaw at nagpumiglas, at halos hindi niya nagawang makaalis sa gintong latigo ng maliit na magnanakaw na pusa. Pang! Bam! Bam! Nahulog si Jiu Wuji mula sa himpapawid. Matinding sugat ang naiwan sa kanyang katawan. Nasunog pa ang ilan sa kanyang laman. Ito ay lubhang kasuklam-suklam. Natalo si Jiu Wuji. Nakita ito ng ika-13 prinsipe, ang kulubot na matanda, at lahat ng iba pang dumarating at natigilan sila. Sa parehong sandali sa oras, isang nakamamanghang figure ang dumaong sa kagubatan kung saan naroon sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ilang sandali ang nakalipas. Huli na ako. Nan Gongsheng, kailangan mong kumapit. King of Gods, Kabanata 814. Pagsali ni Zhao Yufei. Sa hangin. Boom! Ang matangkad na figure ni Jiu Wuji ay nahulog mula sa langit patungo sa lambak, na nagdulot ng ulap ng alikabok na tumaas sa hangin. Sakto sa sandaling ito na dumating ang ika-13 prinsipe at ang kulubot na matanda. Nanginginig ang kanilang mga puso. Alam nilang dalawa ang lakas paglalaban ni Jiu Wuji, si Zhao Yufei lang ang makakapidyo sa kanya. Masasabing halos walang kapantay si Jiu Wuji laban sa lahat ng mas mababa sa antas ng Emperor, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi mas mahina kaysa sa ilan sa mga pinakasikat na Pick-tier Kings. Natapos ang laban ng napakabilis. Paano nagawa iyon ng mga magnanakaw na may purple na buhok? Napatulala ang kulubot na matanda. Kara-rating lang nila, kaya lang nakita nila ang resulta, hindi ang proseso. Mula sa kanilang pagsusuri,
si Jiwooji at ang mga lilang buhok na magnanakaw ay hindi dapat nag-aaway ng matagal. Meow. Ang isang kulay pilak na kulay abo na pusa ay bahagyang mas malaki kaysa sa isang palad na nakabalot ng gininto. Ang kulay abo na latigo sa leeg nito na parang kwintas. Ang pasang iyon. Ang mga dumarating na eksperto ay nakaramdam ng kakaiba. Inakala ng kulubot na matanda at ng ika-13 prinsipe na nakita nila ang maliit na pasang magnanakaw na lumahok sa isang labanan sa pagitan ng mga hari. Umalis. Si Zhao Feng at Nan Gongsheng ay tumakbo sa malayo na may kislap ng pilak at lila. Nawala rin ang pasang magnanakaw. Ubo. Ubo. Sinubukan ni Jiwooji na bumangon ng kaunti. Ang alikabok ay bumabagsak pa rin, at siya ay mukhang walang kapangyarihan at natigilan. Jiwooji, sa lakas mo, hindi ka dapat natalo ng husto. Dumating si Jiang Chen. Ang mga ekspresyon ng mga dumarating na eksperto ay puno ng pagkabigla, at ang kanilang mga mata ay kumikislap. Sa kasalukuyang sitwasyon, walang nang-ahas na habulin ang mga magnanakaw na kulay lila kahit ang bilis nilang gawin iyon. Minaliit ko ang batang may kulayubong buhok na iyon. Mataimtim ang ekspresyon ni Jiwooji habang sinasabi niya sa kanila ang proseso. Hindi niya ibinunyag ang kanyang mga hula tungkol kay Zhao Feng. Nakontrol na ni Jiwooji ang laban sa simula, ngunit ang sold-out domain ni Zhao Feng ay nabaligtad sa pinakahuling sandali. Dagdag pa sa kakayahan ng maliit na magnanakaw na pusa na masindak, si Jiwooji ay lubos na natalo. Kung mag-away silang muli, maaaring hindi pa rin manalo si Jiwooji, ngunit hindi siya matatalo ng ganito kalubha. Mukhang totoo ang sinabi ni Jilan. Ang nakakatakot ay ang nakababata. Sabi ng kulubot na matanda pagkatapos ng ilang pag-iisip. Alam ng batang hari mula sa palasyo at kumpanya ni Grand Duke Yuan kung gaano kaitikot si Jiwooji. Ang atensyon ng lahat ay naakit kay Nan Gongsheng, na dalubhasa sa mga batas ng kalawakan. Hindi nila pinansin ang iba pang kabataang may kulay lila. Pinatunayan ng katotohanan na ang hindi nila pinansin ay ang tunay na nakakatakot. Sa hangin sa paligid ng lambak, ang mga pinuno at elit ng ilang puwersa ay nagtipon-tipon. Nawalan sila ng kumpiyansa sa paghabol sa mga magnanakaw na kulay ube ang buhok pagkatapos ng kaganapang ito. Pagkatapos ng lahat, ang awayan sa pagitan ng magkabilang panig ay hindi pa umabot sa mga yugto kung saan isa lamang ang mabubuhay. Gayunpaman, sina Jiwooji, Jiang Chen, ang ika-13 prinsipe, at ilang iba pa ay hindi gustong isuko ito ng madali. So, sa kalaunan, lumitaw ang isang maliwanag na flash ng liwanag at isang surge ng Heaven-Earth Yuan Qi. Sinong nandyan? Sigaw ng lahat ng elite. Si Zhao Yufei. Ang mga ekspresyon ni Jiwooji at ilang iba pang mga hari ay hindi maiwasang magbago. Whoosh! Isang payat at matikas na diyosa sa kulay ube ang dumaong malapit sa lambak. Bakit biglang pumunta dito si Zhao Yufei? Zhao Yufei, ang pamilya Duan mo ay mas mabuting huwag magkaroon ng anumang uri ng relasyon sa mga magnanakaw na may kulay ubing buhok. Pangit ang ekspresyon ni Jiwooji habang nagtatanong. Bumalik sa nasirang lungsod, ang pamilyang Duan mo ang tanging puwersa na hindi ninakaw ng mga magnanakaw na kulay lila, kaya sila ang pinakamalaking nanalo sa lahat ng puwersa. Mga magnanakaw na kulay lila. Nagawa nilang makatakas sayo. Tanong ni Zhao Yufei. Nang marinig iyon, agad na nagalit si Jiwooji dahil sa kahihiyan. Bilang isang mas lumang piling tao, siya ay karaniwang nawala ang lahat ng mukha. Una ay natalo siya kay Zhao Yufei, pagkatapos ay natalo siya sa mga magnanakaw na kulay lila. Ang ilan sa mga pinuno ng ibang puwersa ay may mga pangit na ekspresyon. Sister Yufei. Lumiwanag ang mga mata ng 13th Prince na nakasuot ng purple golden na agad na lumapit. Ang kulubot na matanda ay hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ang ilang mga tao na nakakaalam ng higit pang impormasyon ay nagpahayag ng pag-unawa sa mga hitsura at nagsimulang bulungan sa isa't isa. Hindi gaanong lihim na nagustuhan ng ika-13 prinsipe si Zhao Yufei. Ang kanilang edad ay medyo magkalapit, at ang ika-13 prinsipe ay labis na naakit sa kanyang hitsura at aura nang makita niya si Zhao Yufei minsan sa Great Gun Imperial Capital. Si Zhao Yufei ay may bloodline ng spiritual race, ibig sabihin na ang kanyang balat ay tulad ng sa isang diyosa. Hindi siya may kukumpara sa mga normal na babae.
hindi mabilang na miyembro ng big families at iba't ibang prodigy ang nag-isip kay Zhao Yufei bilang goddess of the Great Gunlord Dynasty. Sa kanila, ang marangal na ika-13 prinsipe ay isa sa mga nangungunang kakompetensya. Kahit na ang ika-13 prinsipe ay hindi masyadong talentado sa mga prinsipe, mahal siya ng kasalukuyang dakilang Gan Sacred Emperor at binigyan pa siya ng Sacred Emperor's Sword. Ayon sa alam ko, hiniling ng mga imperial sa pamilya Duanmo ang kasal, at maging ang Sacred Emperor ay may intensyon na gawing mag-asawa ang ika-13 prinsipe at Zhao Yufei. Talaga? Tatanggihan ba ng nahulog na pamilyang Duanmo ang gayong pagkakataon? Nagkaroon ng talakayan sa gitna ng grupo, at ang ilang mga henyo ay tumingin sa ika-13 prinsipe na may inggit at selos. Pangarap ng hindi mabilang na mga tao na pakasalan ang isang marangal na diyosa na may kakaibang kadugo. Gayunpaman, dahil sa mga pagkakaiba sa katayuan, ang mga normal na henyo ay walang pagkakataon. Sister Yufei, ito ang nangyari. Tuwang-tuwang sinabi sa kanya ng ika-13 prinsipe kung ano ang nangyari nang sinubukan nilang hulihin ang mga magnanakaw na may kulay ubing buhok. Noong nakaraan, si Zhao Yufei ay walang emosyon sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, siya ang nagkusa na magtanong, na nagpasaya sa ika-13 prinsipe. Sa makatuwid, sinabi sa kanya ng ika-13 prinsipe ang lahat ng kanyang nalalaman. Ang lalong ikinatuwa niya ay ang pagbibigay pansin ni Zhao Yufei, at may liwanag na samilaw sa kanyang mga mata nang may binanggit na maliit na pusa. Brother Fang, nagpakita ka na ba talaga? Tsaka bakit? Lumitaw ang saya sa mga mata ni Zhao Yufei. Ito ay isang bagay na hindi pa nakita ng ika-13 prinsipe. Para siyang babaeng katabi. Zhao Yufei, ano ang iyong intensyon? Tanong ni Jiu Wuji. Sinabi sa kanya ng instinct na labis na nagmamalasakit si Zhao Yufei sa impormasyon tungkol sa mga magnanakaw na may kulay lila. Hindi ba halata? Gusto kitang samahan sa paghabol at pagpatay sa kanila. Malamig na sabi ni Zhao Yufei. Nagulat lahat ang mga kalapit na elite. Patayin sila. Ang pamilya Duanmo ay walang laban sa dalawang magnanakaw na iyon. Nakinabang pa sila sa kanila. Malamig ang mukha ni Jiu Wuji, at ang iba pang matatandang elite ay naghihinala rin. Walang lohikal na dahilan kung bakit gustong habulin ni Zhao Yufei ang mga magnanakaw na kulay lila. Jiu Wuji, noong nakipag-away ka sa dalawang magnanakaw na iyon, naramdaman mo ba na ang kabataang nakaitim ay may purong God Crystal, hindi isang substandard, sa kanyang spatial domain? Ngumiti si Zhao Yufei at nagtanong. Pure God Crystal. Nagsimulang mag-isip si Jiu Wuji at ang kumpanya. Tama, noong nakipag-away ako sa kabataang nakaitim, naramdaman ko ang malakas na pag-akyat ng kapangyarihan sa loob ng kanyang spatial domain. Tumango si Jiang Chen sa kanyang ulo at sinabi. Si Jiu Wuji, Jiang Chen, at ang mga taong nakipag-away kay Nan Gongsheng ay naramdaman lahat ang aura ng Evil God Crystal. Ang aking bloodline ay sobrang sensitibo sa Primal Crystal Stones, at iyon ay isang tunay na God Crystal. Paliwanag ni Zhao Yufei. Pagkarinig nito, naunawaan ng lahat ng kasalukuyang elite. Tila, si Zhao Yufei ay may bloodline ng spiritual race ng 10,000 ancient races, na lubos na tugma sa Heaven Earth Yuan Qi. Ang True God Crystals ay hindi kapani-paniwalang bihira kahit sa Continent Zone. Kahit na ang ilang mga sacred lords at demigods ay makikipag-away sa purong God Crystals. Mahusay. Sa tulong ni Yufei, naniniwala akong mapapatay natin ang dalawang magnanakaw na iyon. Tuwang-tuwa ang ika-13 prinsipe. Halatang wala siyang pakialam na makasama pa ang diyosa sa kanyang puso. Bagamat si Zhao Yufei ay stepdaughter lamang ng Grand Elder ng Duanmo family, mayroon siyang marangal na bloodline ng spiritual race, na gustong pakasalan ng sino mang puwersa. Sa pagdaragdag ng Lady Yufei, ang posibilidad ng tagumpay ay tataas ng malaki. Tumango si Jiang Chen. Ang numero 1 kagandahan ng Jiang family, si Jiang Feizo, ay nagsimulang makipag-usap kay Zhao Yufei. Nagkita na sila dati. Sa pagdaragdag ni Zhao Yufei, ang bawat puwersang naruroon ay naging mas kumpiyansa, at sa pagiging kaakit-akit ng Evil God Crystal, dumami ang mga humahabol. Si Zhao Yufei, Jiu Wuji, at ang iba pang mga hari ay nagsimulang magtipon at magtalakayan. Brother Fang, hahanapin kita. Nagpa siya si Zhao Yufei.
Naniniwala siya na, sa nakalipas na ilang taon, dapat ay nakumpirma na ni Zhao Feng kung patay na si Liu Qingxen, kaya babalik na siya ngayon sa tabi niya. Sa hangin sa itaas ng dagat ng mga puno, lumipad ang isang bahid ng pilak-lilang liwanag na may dalawang figure sa loob nito. Ho! Napabuntong hininga sina Zhao Feng at Nan Gongsheng habang lumingon sa likod. Si Zhao Feng ay lubhang mahina dahil sa kanyang limitadong paglilinang. Ang paggamit ng explosive battle power ay nangangailangan ng maraming enerhiya at bloodline power. Kung napakalakas na ni Jiu Wuji, gaano kalakas si Zhao Yufei? Bulong ni Nan Gongsheng. Bumalik sa True Martial Sacred Land, nakipag-draw siya kay Zhao Yufei, ngunit ngayon, nalampasan na niya ito. Nan Gongsheng, sa iyong kasalukuyang rate ng paglago, maaabot mo ang rurok ng mga henyo sa Continent Zone. Sa laban ngayon, hindi mo man lang ginamit ang iyong Chenkun Sword o ang iba mo pang baraha. Uminom si Zhao Feng ng espiritual na likido bago umiling ng may ngiti. Si Jiu Wuji ay isang matandang elite na maaaring may rank sa top 30 sa Imperial Genius Rankings. Natahimik sandali si Nan Gongsheng at nagsimulang mag-isip. Paano kaya si Zhao Feng sa kanyang pinakamataas na pamasahe laban sa mga nangungunang prodigy ng Imperial Genius Rankings? Ipagpatuloy natin ang pagsunod sa Black Destruction Serpent Dragon. Si Zhao Feng ay pumili ng isang partikular na ruta, at nahulaan niya iyon, dahil si Jiu Wuji ay malubhang nasugatan, ang ibang mga puwersa ay dapat na tumigil sa paghabol sa kanila. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay sinamahan sila ni Zhao Yufei, kaya hindi lang sumuko ang mga humahabol, talagang lumawak pa sila at naging mas malakas pa. King of Gods, Kabanata 815. Imperial Genius Rankings, 9th place. Pagkalipas ng 2 araw, malapit sa isang talon sa itaas ng isang lok, 2 kabataan ang nakaupo sa harap ng talon at tahimik na nagtanim. Pareho silang may purple na buhok, na ihip ng hangin. Crystal Core of a King. Water Mother Essence. 2 kayamanan ang lumitaw sa kaliwa at kanang kamay ni Zhao Feng. Ang Water Orb ay kumupas ng kulay ng 40 hanggang 50%, ngunit ang Crystal Core of the King ay mayroon pa ring natitirang liwanag. Pagkatapos kong ganap na gamitin ang Water Mother Essence, baka makalusot ako sa Great Origin Core Realm. Bulong ni Zhao Feng. Sa katotohanan, ang lakas ng kanyang True Yuan ay umabot na sa antas na iyon. Ang pinagkaiba lang ay ang dami. Sa ngayon, ang lakas ng kanyang True Yuan ay talagang mas malakas pa kaysa sa normal na Great Origin Core Realms. Kasama ng kanyang makapangyarihang layunin, napakataas ng kanyang lakas labanan, hindi lang siya makakalaban ng napakatagal. Makalipas ang kalahating araw. Halos magkasabay na binuksan ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng ang kanilang mga mata. Bahagyang umikot ang singsing sa ilong ni Nan Gongsheng at ang kaliwang mata ni Zhao Feng ay dumilat sa malayo. Yung mga taong hindi pa rin sumusuko. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Feng at pangit din ang ekspresyon ni Nan Gongsheng. Sa ngayon, hindi pa nahahanap ng mga humahabol ang kanilang lokasyon, ngunit naramdaman na sila ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng. Dapat ba tayong pumunta roon at patayin ang ilan sa kanila para maturuan sila ng leksyon? Nanlamig ang mukha ni Nan Gongsheng habang kumikislap ang kulay ube at dugong gasuklay na buwan sa kanyang noo. Umiling si Zhao Feng. Nasaksihan na ng mga iyon ang lakas namin at naglakas loob pa rin na habulin kami. Nangangahulugan ito na tiyak na mayroon silang maaasahan. Si Zhao Feng ay mas malamig ang ulo. Kanina, nagawa nilang talunin si Jiu Wuji dahil minamaliit niya sila, pero kahit anong sabihin ng sinuman, 2 lang sila. Maliban na lang kung mayroon silang battle power na maihahambing kay Zhao Yufei, na kayang talunin si Jiu Wuji at lahat ng iba pang mga hari ng mag-isa, wala silang magagawa laban sa kanilang buong grupo. Umalis. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng ay nagsanib sa kailaliman ng lok. Zhao Feng, kailan natin masisimulang patayin ang lahat? Hindi maiwasang magtanong ni Nan Gongsheng. Kahit na pinahintulutan siya ng Evil God Crystal na lumakas ng mabilis, naapektuhan nito ang kanyang isip. Kapag ang aking Sacred Lightning Body ay umabot sa ika-5 antas at nakuha ko ang 50% ng aking Emperor Intent. Sa sandaling iyon, ang mga humahabol na ito ay magiging isang grupo ng mga langgam. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng.
Ang pangunahing dahilan kung bakit siya pumasok sa Divine Illusion Dimension ay para sa mga mapagkukunan. Ang pakikipaglaban sa iba pang puwersang ito sa ngayon ay hindi isang magandang pagpipilian. Emperor Intent. Nanginig ang puso ni Nan Gongsheng. Maaari niyang isipin na, kapag ang Emperor Intent ni Zhao Fang ay nakabawi ng 50%, ang alamat ng Left-Eyed Heavenly Emperor ay muling lilito. Siyempre, ang pagbawi ng kanyang layunin ay batay sa kanyang lakas ng kaluluwa. Agad na kailangan ni Zhao Fang ang mga mapagkukunan ng Soul Dao, at ang mga normal na item ng Soul Dao ay hindi gaanong nagagamit sa kanya. So, Shua. Ang silver-purple light na nakapaloob sa kanila ay sumunod sa aura ng Black Destruction Serpent Dragon. Lalong lumalakas ang natitirang aura ng Black Destruction Serpent Dragon. Matapos masira ng dragon na ito ang selyo nito. Tila may malinaw itong layunin. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Sa sandaling ito, masusubaybayan din ni Nan Gongsheng ang Serpent Dragon sa pamamagitan ng paggamit ng singsing sa ilong nito. Marami silang nakasalubong na malalakas na hayop sa daan, kabilang ang mga haring hayop. Minsan, ayaw ni na Zhao Fang at Nan Gongsheng na magdulot ng gulo, kaya kailangan talaga nilang maglibot sa kanila. Ang ilang mga hayop ay may natatanging kakayahan, at ang ilan ay lumitaw sa mga sangkawan. Kahit isang higanteng grupo ay ayaw silang harapin, lalo pa ang isang duo. Sa isang tiyak na sandali sa oras, lumipad sina Zhao Fang at Nan Gongsheng patungo sa isang lugar kung saan mayroong isang kumpol ng mga punso. Maghintay. Nagbago ang ekspresyon ni Nan Gongsheng nang may naamoy siya, at nagsimulang suriin ng God Spiritual Eye ni Zhao Fang ang matigas na button sa ibaba. Boom! Isang malakas na surge of gravity ang lumitaw, at kumulo ang kanilang dugo. Kahit ang domain level king na si Nan Gongsheng ay nakaramdam ng bigat. Ang normal Great Origin Core Realms ay agad na bumagsak sa lupa at nagkapira-piraso. Boom boom boom! Nagsimulang manginig ang punso, at lumitaw ang isang malaking halimaw. Si Zhao Fang at Nan Gongsheng ay parang mga bata sa harap ng Mound Monster. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Golden Cone Sacred Lightning Body ni Zhao Fang ay malapit na sa peak 4th level, ang pressure lang ay makakapagubo sa kanya ng dugo. Woo! Boom! Ang Mound Monster ay umungal, at ang puot ay lumitaw sa mga mata nito habang ikinakaway nito ang isang malaking poste ng bato patungo kina Zhao Fang at Nan Gongsheng. Umiwas. Mabilis na umatras sina Zhao Fang at Nan Gongsheng sa isang flash ng silver at purple, ngunit ang Mound Monster ay tila may gravity domain, na nagpabagal sa kanila na parang nasa putik. Maging ang spatial domain ni Nan Gongsheng ay pinaghigpitan sa isang tiyak na antas. Basag. Ikinaway ng Mound Monster ang poste ng bato at inihampas ito sa lupa, na lumikha ng malalim na bangin. Sacred Body Physical Force. Si Zhao Fang ay kumikinang ng pilak at asol habang ang isang nangingibabaw na kapangyarihan at isang matangkad na pulang apoy ay sumisikat mula sa kanyang kamao patungo sa Mound Monster. Isang silver-purple spatial blade ang nabuo sa palad ni Nan Gongsheng, na lumalas patungo sa Mound Monster. Boom! Ang bloodline at pisikal na kombinasyon ng pag-atake ni Zhao Fang ay tila tumama sa isang metal na pader. Hindi gumalaw ang Mound Monster. Kaunting paso na lamang ang naiwan. Bam! 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 Ang pag-atake ni Nan Gongsheng ay pumutol lamang ng isang patong ng bato. Napabuga sila ng malamig na hininga dahil sa nakakatakot na depensa ng Mound Monster. Kaya isa itong Mound King. Ang isang pares ng mga pakpak ng kidlat ay nagpalawak sa likod ni Zhao Fang habang ang kanyang berdeng sapatos ay bumaril ng isang sinag ng apoy. So, whoosh! Agad na lumipad si Zhao Fang mula sa saklaw ng gravity domain ng Mound King. Beng! Ang lugar kung saan nakatayo lang si Zhao Fang ay nawasak ng isang malaking poste ng bato. Kahit na ang mga hari ay dinurog sa karne. Shua! Kasabay nito, gumamit si Nan Gongsheng ng spatial technique para makatakas. Mapapatay na sana ang normal kings, ngunit sa kabutihang palad, pareho silang may kakaibang kakayahan. Ang depensa ng Mound King ay halos walang kapantay laban sa mga nasa parehong ranggo. Nagkita muli sina Zhao Fang at Nan Gongsheng sa langit. Noong araw, nakilala ni Zhao Fang ang isang katulad na Mound Monster sa Floating Crest Palace, ngunit ang bloodline at lakas nito ay mas mahina, sa Origin Core Realm lamang. Gayunpaman,
Para sa Jiao Feng noong panahong iyon, ang Origin Core Realm Mound Monster ay walang kapantay. Woo! Boom! Napuno ng puot ang Mound Monster sa lupa, at nagulat ang dalawa. Di nagtagal, natuklasan ni na Jiao Feng at Nan Gongsheng ang isang tumpok ng mga bangkay ng halimaw. Marami sa mga bangkay ay mas malaki pa sa kanilang kinakalaban. Mayroong 5 bangkay ng Mound King dito, at lahat sila ay namatay ng sabay-sabay. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ni Nan Gongsheng. Siya at si Jiao Feng ay kailangang magbayad ng mabigat na presyo para patayin ang isang Mound King. Mula sa hitsura nito, isang tao ang gumawa ng lahat ng iyon. Pag-analisa ni Jiao Feng matapos itong suriin gamit ang kanyang God's Spiritual Eye. Ang pagsusuring ito ay yumanig sa puso ni Nan Gongsheng. Isang tao ang madaling nakatapos ng 5 Mound Kings. Anong uri ng antas ang naabot ng taong iyon? Ang lakas ng pakikipaglaban ng attacker ay maihahambing sa isang emperor kahit papaano. Si Jiao Feng ay nagpatuloy ng isang hakbang sa kanyang pagsusuri. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang pares ng mga bakas ng paa ng tao sa malapit at nahulaan na ang tao ay malamang na mula sa labas ng mundo. Maaari bang ang taong iyon ay may parehong layunin sa atin? Mataimtim ang ekspresyon ni Nan Gongsheng. Patuloy silang sumulong, at naamoy ni Nan Gongsheng na sinusundan din ng pumatay ng Mound King ang Black Destruction Serpent Dragon. Gayunpaman, iyon ay inaasahan. Ang isang tao na ang lakas sa pakikipaglaban ay maihahambing sa isang emperor ay halatang napakatapang at sanay. So, whoosh! Nagpatuloy sila sa pagsulong ng hindi sumusuko sa paghabol sa Black Destruction Serpent Dragon. Sa sandaling ito, isang maliwanag na kidlat na sword light ang bumaril mula sa kabilang panig ng mga punso. Naramdaman ni na Jiao Feng at Nan Gongsheng ang isang aura na mas malakas pa kaysa kay Jiu Wuji. Ang cultivation ng taong ito ay malapit sa peak tier king level. Kayong mga tao, umalis kayo dali. Isang gwapong lalaki na nakasuot ng purple and green battle robe ang lumitaw mula sa loob ng kidlat. May hawak siyang green lightning sword, at ang aura mula rito ay hindi mas mahina kaysa sa Chenkun sword ni Nan Gongsheng. Naramdaman ni Jiao Feng na pamilyar ang hitsura ng lalaking ito. Whoosh! Natisod sa hangin ang lalaking nakasuot ng lila at berde, at tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Umalis. Bakit? Sina Jiao Feng at Nan Gongsheng ay parehong may kakaibang ekspresyon. Ang aura at sandata ng taong ito ay nag-ingat sa kanila. Boom! Isang invisible surge of gravity ang dumurog sa nasugatan na lalaki. Mound King. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng lalaking nakasuot ng lila at berde. Habang binabalaan niya sina Jiao Feng at Nan Gongsheng, tinambangan siya ng Mound King sa ibaba. Sky Lightning 9 Tribulation Slash. Ang lalaking nakasuot ng purple and green battle robe ay naglaslas gamit ang kanyang berdeng lightning sword, na lumikha ng isang arco ng kidlat na nagpapaliwanag sa madilim na kalangitan. Basag. Ang Mound King ay hiniwa sa dalawa at sinunog. Anong lakas? Nagkatinginan sina Jiao Feng at Nan Gongsheng sa gulat. Aling puwersa ang lalaking ito na may kulay lila at berdeng damit na mayroon siyang napakalakas na kapangyarihang labanan. Malapit na ang non-human genius mula sa Dark Moon Lord Dynasty na nasa ika-9 na rangkang sa Imperial Genius Rankings. Dapat mabilis kayong tumakas para hindi kayo madala dito. Pinunasan ng lalaking nakasuot ng lila at berde ang dugo sa kanyang bibig, pagkatapos ay naging isang arco ng kidlat na tumalsik sa hangin. Ika-9 sa ranggo ng Imperial Genius. Wei Jing. Natitiyak ni na Jiao Feng at Nan Gongsheng na hinahabol ang lalaking nakasuot ng lila at berde, at ang direksyon na kanyang tinatahak ay ang kabaligtaran ng direksyon kung saan patungo ang Black Destruction Serpent Dragon. Sa sandaling ito, nagsimulang bumagsak ang asol na ulan mula sa langit habang ang kidlat ay humahampas sa kalangitan. Hahaha! Ninth Prince, tingnan natin kung saan ka tatakbo. Isang matangkad na lalaking hindi tao na may asol na kaliskis ang makikita sa ulan. Arg! Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan mula sa lahat ng mga imperial na nasa loob pa rin ng ulan. Ang ilang mga elite ay nagsimulang mag-freeze sa ilalim ng ulan at pagkatapos ay bumagsak sa isang puddle ng malamig na likido. King of Gods, Kabanata 816. Patakbuhin pa natin.
Kapansin-pansing nagbago ang mga ekspresyon ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng nang makita nila ang asol na ulan na tumatakip sa kalangitan. Ang mga nasa ibaba ng Void God Realm ay hindi makakatagal laban sa lumalalang ulan na ito, at tila ito ay isang natural na domain lamang ng hindi makatao na prodigy na si Wei Jing. Ang kanyang likas na talento ay lumilikha ng napakalakas na ulan. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso habang tinitingnan ang hindi tao na lalaki na may kaliskis at isang pares ng asol na sungay. Para siyang katulad ng mga lahi ng Serpent Dragon. Ang di makataong linya ng dugo ni Wei Jing na ito ay maaaring magkaroon ng ilang pagkakatulad sa Black Destruction Serpent Dragon. Ho! Shua! Shua! Napakalawak ng saklaw ng ulan, at nagsimula itong lumapit kina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Umalis tayo saglit. Nagtungo sina Zhao Feng at Nan Gongsheng sa magkasalungat na direksyon ng ulan. Sa sandaling ito, wala silang pakialam sa pagsunod sa Black Destruction Serpent Dragon. Ang paglilinang ng hindi tao na si Wei Jing ay umabot na sa antas ng Pictier King. Ito ang henyo na may pinakamataas na cultivation na nakita ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng sa ngayon. Kailangang malaman ng isa na si Zhao Feng sa kanyang peak ay nasa gitnang yugto lamang ng Void God Realm. Higit pa rito, si Wei Jing ay may kakaibang bloodline at status. Hindi siya masusukat sa pamamagitan lamang ng kanyang paglilinang. Shua! 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 Napuno ng ulan ang kalangitan sa likod ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng. Nagsimulang mabuo ang yelo sa mga punso sa ibaba, na ginawang mga butas. Ang mga punso ay napakatigas, at maaari silang manganak ng mga halimaw tulad ng Mount Kings, ngunit ang bughaw na ulan ay natunaw ang mga batong ito na parang tofu. Kaya iyon ang lakas ng ika-siyam na ranggo ng Imperial Genius. Naramdaman ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng na nanlamig ang kanilang mga likod habang sila ay umatras. Ang Great Gun Imperial Genius Rankings ay nagtala lamang ng nangungunang 500, at hindi kasama dito ang mga henyo lamang sa loob ng mga hangganan ng Great Gun Lord Dynasty. Kasama rin dito ang ilan sa mga henyo mula sa mga superpower na malapit. Ang bughaw na ulan ay hindi lamang mapanganib dahil sa kanyang mga kakayahan sa pagguho, nagdulot din ito ng lamig na maaaring makaapekto sa paligid nito, na nagpababa sa bilis ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng. Hindi na natin ito maiiwasan. Bulalas ni Nan Gongsheng habang ikinakalat niya ang kanyang spatial domain, ngunit nanatiling kalmado ang ekspresyon ni Zhao Feng kahit alam niyang hindi nila ito maiiwasan. Sa mga tuntunin ng bilis, ang Pictier na si King Wei Jing ay higit sa 2 beses na mas mabilis kaysa kay Jiu Wuji, at higit pa rito, ang asol na ulan ay may kakayahang bawasan ang bilis ng isang tao. Bam! 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 Hindi nagtagal ay damapo ang mga patak ng ulan sa katawan ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng. Ang ulan ay isang natural na bloodline domain na maaaring masira kahit na sa pamamagitan ng spatial domain. Sacred Lightning Body. Isang metal na pilak asol na liwanag ang kumikinang sa paligid ng katawan ni Zhao Feng. Boom! Boom! Kumikislap ang tubig at kidlat nang bumuhos ang ulan kay Zhao Feng, at ang lamig ng pamamanhid ay nagpasalubong ng kanyang mga kilay. Ang aking Sacred Lightning Body ay nababanat laban sa mga pag-atake ng Ice Elemental at Water Elemental, ngunit ang ulan na ito ay naglalaman din ng isang eroding power. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata nang maramdaman niya ang ulan. Magagamit niya talaga ang kanyang katawan para harangan ang ulan, kahit ang Void God Realms ay walang ganitong kakayahan. Sa tabi niya, isang layer ng pilak at lila ang kumikinang sa paligid ng Nan Gongsheng habang ang alon ng kalawakan ay sumisipsip at nilamon ang ulan. Hindi maiwasan ni Nan Gongsheng na mainggit kay Zhao Feng. Matapos muling magtanim, si Zhao Feng ay nagkaroon ng napakalakas na katawan na kaya niyang harangan ang ulan nang hindi gumagamit ng anumang True Yuan. Hindi lang iyon dahil napakalakas ng kanyang Sacred Lightning Body. Ito ay dahil din sa katotohanan na si Zhao Feng ay nagtanim ng Water of Wind Lightning. Dahil ang Water of Wind Lightning ay ang unang elemento na ginamit niya upang pinuhin ang kanyang Sacred Lightning Body, siya ay nababanat laban sa mga pag-atake ng yelo at tubig. Sa kabila noon, nakaramdam pa rin ng kirot ang katawan ni Zhao Feng. Gayunpaman, patuloy na ginamit ni Zhao Feng ang kanyang katawan ng mag-isa para harangan ang ulan. Hahaha! Ika-9 na prinsipe, kung magpapatuloy ito,
mamamatay ang lahat ng nasasakupan mo. Ang natatakpan ng kaliskis na si Wei Jing ay lumutang sa gitna ng ulan at lumikha ng bagyo saan man siya pumunta. Ang mga elit ng imperial ay namamatay sa kaliwat kanan, kaya nagtipon sila upang bumuo ng isang hanay upang harangan ang ulan. Sinadya ni Wei Jing ang ulan para dahan-dahan silang lumunin at bigyan ng mas maraming pressure ang Ninth Prince. Ika-9 na prinsipe. Hindi nakakagulat na mukhang pamilyar siya, naisip ni Zhao Feng. Napagtanto niya na ang ika-9 na prinsipe at ang ika-8 prinsipe, si Zhou Lu, ay 30 hanggang 40% magkatulad. Gayunpaman, ang ika-9 na prinsipe ay mas malakas kaysa sa ika-8 prinsipe at ang ika-13 prinsipe. Wei Jing, galing ka sa 4-star Dark Capital Cult at ika-9 ang rankang mo sa Imperial Genius Rankings, pero tinambangan mo pa rin ako noong nakikipaglaban ako sa Victorious Sky Snake King. Ang Purple and Green Robe Ninth Prince ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi. Ang cultivation ng Ninth Prince ay malapit sa peak tier king level, at mayroon siyang inheritance sacred weapon na hindi mas mahina kaysa sa Chenkun Sword ni Nan Gongsheng. Arg! Umalangaw-ngaw ang hiyawan mula sa grupo na nababalot ng ulan. Ang lahat ng nasa ilalim ng Great Origin Core Realm ay namatay na, at ito ay nasa ilalim pa rin ng katotohanan na sinadya ni Wei Jing na kinukuha ang mga bagay-bagay. So, sure. Sina Zhao Feng at Nan Gongsheng, na natatakpan ng pilak at lila na liwanag, ay tumakbo sa kabilang direksyon upang maiwasang makalapit kay Wei Jing. Dalawang insekto. Walang emosyong nilingan sila ni Wei Jing gamit ang kanyang pares ng dark blue na mata. Gayunpaman, ang pangunahing pinagtutuunan niya ay ang Ninth Prince, kaya ginamit lang niya ang Blue Rain Domain para pigilan sina Zhao Feng at Nan Gongsheng. Biglang naramdaman ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng ang pagtaas ng presyon. Bam! 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 Ang bughaw na ulan ay nagsimulang bumuo ng isang whirlpool na sumipsap sa kanila. Zhao Feng, kung magsasama-sama tayo, malalampasan natin itong bughaw na ulan. Malalim na sabi ni Nan Gongsheng. Masyadong malaki ang lakas ni Wei Jing, at maaaring may kumpara siya sa isang emperador, kaya ayaw ni Nan Gongsheng na masaktan siya kung hindi niya kailangan. Walang nagmamadali. Nanatiling kalmado si Zhao Feng habang ang isang silver-blue metallic ripple ng Water of Wind Lightning ay kumikislap sa ibabaw ng kanyang katawan. May naramdaman si Nan Gongsheng at nagsiwalat ng hindi makapaniwalang tingin. Sa sandaling ito, ang aura mula sa katawan ni Zhao Feng ay naging mas lumapot at lumakas. Dama po ang ulan sa kanyang katawan, at may bahaging bumagsak sa kanyang katawan. Paminsan-minsan ay pinapaikot ni Zhao Feng ang Water of Wind Lightning upang gawing mas pantay ang paglaganap ng ulan sa kanyang katawan. Nanatili sa ulan sina Nan Gongsheng at Zhao Feng nang hindi masyadong lumalapit kay Wei Jing, kumikilos na parang ang spatial domain ni Nan Gongsheng ay nahihirapang harangan ang ulan. Pasensya na sa pagkaladkad ko sa inyong dalawa dito. Paumanhin na sabi ng ika-9 na prinsipe. Bagamat siya ay malakas, siya ay tinambangan ni Wei Jing at malubhang nasugatan. Ang ika-9 na prinsipe ay umaasa lamang na makahanap ng iba pang mga eksperto sa tao, ngunit ang mga normal na elite ay papatayin ni Wei Jing dahil siya ay nasa ika-9 na ranggo sa Imperial Genius Ranking. Ayos lang, sabi ni Nan Gongsheng. Siya ay isang spatial type na domain level king na mayroong evil god crystal at isang grupo ng iba pang substandard na god crystals. Hanggat hindi siya inaatake ni Wei Jing ng direkta, ang ulan ay wala. Sa katotohanan, kung hindi dahil sa katotohanang gustong manatili ni Zhao Feng, maaari na silang umalis sa saklaw ng domain ni Wei Jing. May naramdaman ang ika-9 na prinsipe na kakaiba mula sa walang emosyong ekspresyon ni na Zhao Feng at Nan Gongsheng. Bagamat tila nagpupumiglas ang pares na may kulay lila na buhok, hindi man lang sila nagpakita ng anumang takot. Ako si Zhou Zihang, ang ika-9 na prinsipe ng dakilang Ganlord Dynasty. Maaari ko bang tanungin ang inyong mga pangalan at kung handa kayong magtulungan upang labanan ang di pantaong kaaway na ito? Huminga ng malalim ang lalaking naka-purple and green battle robe at nagtanong sa malalim na tono. Nalaman niyang hindi mababa ang lakas ng dalawang ito. Ang nakaitim ay isang space-type domain level king, at ang isa pang kabataan ay nagawang harangan ang ulan ng mag-isa ang kanyang katawan. Nan Gongsheng. Simpleng sagot ng kabata at nakaitim.
Zhao Feng. Walang ekspresyon ang ibang kabataan. Hindi ngayon ang oras para magsama-sama. Tumakbo pa tayo ng kaunti. Nang marinig iyon, namula ang mukha ng Ninth Prince. Casual na sinabi ito ng kabataan. Tumakbo pa tayo ng kaunti. Teka, anong ginagawa niya? Naramdaman ng Ninth Prince na may mali. Naliligo, sa ulan ang maputlang buhok na binata, na para bang masakit ngunit kasiya siya sa parehong oras. Halos natunaw ko na ang prutas ng Ancient Dream Realm. Ipinikit ni Zhao Feng ang kanyang mga mata. Ang natural na domain ni Wei Jing ay naglalaman ng erosion at yelo. Sa ngayon, ginagamit ni Zhao Feng ang Water of Wind Lightning para pinuhin ang kanyang katawan, at ang kanyang Sacred Lightning Body ay medyo malayo lang sa peak 4th level. Boom! 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 Ang ulan ay kumalat sa katawan ni Zhao Feng, na kumaluskos ng kidlat. Sa sandaling ito, ginagamit ni Zhao Feng ang bawat segundo para i-circulate ang kanyang Sacred Lightning Body at Wind Lightning Technique para mapino ang ulan sa kanyang katawan. Masyadong baliw ang junior na iyon. Naglakas loob siyang gumamit ng domain ng ibang tao para pinuhin ang kanyang katawan. Huminga ng malalim ang Ninth Prince. Humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha upang gumawa ng tsaa mamaya. Weng! Ang pila kasol na liwanag sa paligid ni Zhao Feng ay kumikinang habang siya ay napapalibutan ng kidlat. Para siyang isang perpektong piraso ng metal habang naglalabas siya ng mabigat na pakiramdam. Sa sandaling ito, ang bawat paghinga at pagkilos ni Zhao Feng ay naglalaman ng isang malakas na pisikal na puwersa, na naging dahilan upang maging si Nan Gongsheng ay nakaramdam ng pressure. Sacred Lightning Body, pinakamataas sa ika-4 na antas. Tuwang-tuwa si Zhao Feng nang tumaas ng husto ang pisikal na puwersa na nagmumula sa kanya. Boom! Sa isang pag-iisip lamang, isang hadlang ng pisikal na puwersa ang nagtaboy sa ulan. Yung batang yon. Sa wakas ay naramdaman ni Wei Jing na may mali. Dati, hindi man lang niya tiningnan ng maayos si Zhao Feng, na nasa Small Origin Core Realm lang. Kahit na siya ay may malakas na pisikal na katawan, mayroong hindi mabilang na mga lahi na may malakas na bloodline na kinasasangkutan ng pisikal na katawan. Napakalakas ng loob ng taong iyon na gamitin ang aking natural na domain upang pinuhin ang kanyang katawan. Lumitaw ang galit sa mukha ni Wei Jing. Ito ay kahihiyan. Sa wakas, ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay umabot na sa pinakamataas na ika-4 na antas, at maaari na niyang labanan ang mga normal na hari ng mag-isa ang kanyang katawan. Kung makapasok siya sa ika-5 antas, ang kanyang Sacred Lightning Body ay magagawang talunin ang halos sino mang hari. Siguradong matapang ang kaibigang ito. Nakaramdam ng paghanga ang ika-9 na prinsipe. Anumang ibang Origin Core Realm ay hindi na magkakaroon ng oras para tumakas kay Wei Jing, ngunit ginamit ng taong ito ang natural na domain ni Wei Jing upang pinuhin ang kanyang katawan.